Bago tayo magsimula sa ating chapter, pwede ba ninyong pindutin ang like button para makita ko kung ilan ang nagbabasa sa ating update na ito. Maraming salamat. Kinben Book 6, Chapter 126. Sa Lunes nagaganapin ang huling laban ng Calapan City rito sa Jensan. Pahinga nga sila ngayong araw ng linggo at makikita nga ang mga magkakampi na kasalukuyang kumakain ng agahan sa restaurant ng hotel na kanilang tinutuluyan. Pwede kayong mamasyal ngayon pero dito lang sa Jensan. Paalala nga ni Coach Isaiah sa kanyang mga players. Sinabi nga rin niya sa mga ito na sa pagpatak ng alas 6 ng hapon ay dapat ay narito na ang mga ito kompleto. Sige coach, ako na ang bahala sa mga ito. Sabi naman ni Mover, nakakatapos lang uminom ng tubig. May pupuntahan din kami ni na Sir Felix at Sir Jason. Pero babalik din kami rito sa hotel after lunch. Dagdag pa nga ni Isaiah. Makikita naman si Ricky na huminga ng malalim. Tila ba kumuha ito ng lakas ng loob dahil magpapaalam din siya at baka hindi siya makasama sa mga kasamahan niya sa team kung saan man pupunta ang mga ito. Coach, magpapaalam po sana ako. Niyayaya po kasi ako ni Kuya Kaiser pero dito lang din naman po sa Jensan. Biglang wika ni Ricky na nagtaas pa ng kamay bago iyon sabihin. Kasunod nga noon ay ang pasimpleng pagtingin sa kanya ng mga kakampi niya. Si Coach Isaiah nga ay napaseryoso agad ang tingin dito. Makikita nga parang hindi ito papayag dahil sa mga ginawa ni Ricky dati. Saan ka na naman pupunta? Biglang tanong nga ni Baron na pagkatapos ay uminom na nga ng tubig. Sabi ni Kuya Kaiser pupunta raw kami sa kaibigan niyang basketball fan. Sabi nga ni Ricky, ito rin kasi ang paalam sa kanya ni Kaiser. Papayag ako kung may kasama ka pang isa. Hindi pwedeng mag-isa ka lang. Ipakausap mo rin muna sa akin niyang si Amer para malinaw. Seryosong wika nga ni Isaiah at napatango naman agad si Ricky. Ako na ang sasama sa iyo Ricky. Wika pa nga ni Baron at si Larry at Tristan ay napalingon dito. Iyon din kasi ang nais nilang sabihin. Si Ricky naman ay ibinigay na ang kanyang phone kay Coach Isaiah nang sumagot na si Kaiser sa kanyang tawag dito. Doon nga ay tumayo muna si Isaiah para lumayo sa kanila. Iba ka talaga Ricky, biruin mo. Isa sa mga magagaling na player ng PBA ang kakilala mo. Sabi nga ni Marky, nakasalukuyang nagtatanggal ng tinga sa ngipin. Kaya ako na ang sasama sa kanya para mabantayan ko si Ricky. Sabi pa nga ni Baron, baka ikaw pa ang bantayan ni Ricky kapag sumama ka. Sabi naman ni Larry at napatingin nga agad sa kanya ng masama si Cimarron. Maya-maya pa nga ay bumalik na si Isaiah at iniabot na ang phone kay Ricky. Si Dre ang sasama sa iyo. Sinabi na naman sa akin ni Amer kung saan kayo pupunta. Sinabi ko rin na ihatid ka pabalik dito after lunch. So dapat makita kita rito mamaya or mag-report ka kung sasama ka sa mga teammates mo. Dagdag pa nga ni Isaiah na kay Dre naman napatingin. Dre, bantayan mo si Ricky. Yes coach. Sagot nga ni Dre na napatingin kay Ricky na tumango sa kanya. Napaisip nga siya kung bakit daw siya ang pinasama kay Ricky. Hindi na rin naman daw siya makakatanggi kung kaya oo na nga lang talaga ang magiging sagot niya. Anong oras ba raw tayo aalis? Tanong nga ni Dre kay Ricky. Mga 8 daw, sabi ni Kuya Kaiser. Sabi nga ni Ricky na napatingin din sa oras ng kanyang phone. Alas 7:10 na nga ng umaga at dahil tapos na silang kumain ay mukhang kailangan na raw nilang mag-intindi. Lumipas ang oras at makikita nga sa harapan ng hotel na tinutuluyan ng Team Calapan ang paghinto ng isang kulay puti na sasakyan. Medyo may kalumaan na itong pagmasdan at sa pagbukas ng pinto noon sa may driver's seat ay siya naman paglabas ng isang lalaki na nakasuot ng black shirt at shorts na maong. Si Amer ito at agad niyang napatingin sa kanya ang mga dumaraan na tao. Ang mga nasa hotel nga ay napaseryoso rin. Gaya ng inaasahan, may mga lumapit nga agad kay Amer upang magpakuha ng picture na kasama ito. Ilang sandali pa nga ay lumabas na mula sa hotel ang Team Calapan. Makikita nga si Kaiser na nag-wave ng kamay sa mga ito at bumati. Si Ricky at Dre nga ay naglakad na pauna. Pero bago sila makaalis ay nag-request nga bigla si Mover na baka raw pwedeng makuhanan sila ng picture, team picture na kasama si Amer. Walang alinlangan namang pumayag si Amer at pagkatapos noon ay makikita nga ang pagkausap ng county ni Coach Isaiah rito. Don't worry po coach, by the way, salamat po sa pahintulot. May ngiting wika pa nga ni Amer at si Isaiah ay seryosong pinagmasdan ang manlalarong ito ng rain or shine. Kakaiba talaga ang boyfriend ni Andrea.
Magkakaroon ng one-on-one basketball si Ricky at si Amer. Maganda sanang mapanood iyon, pero may lakad din kami ngayon. Sabi na nga lang ni Isaiah sa isip, at makikita nga nagpaalam na sa kanya sina Ricky at Dre. Ang natitira naman niyang players ay nagpaalam na rin. Magsisimba raw muna sila bago magpunta sa mall at sa isang park na nasa kabilang barangay ng lugar na ito. Nang araw nga rin iyon ay inilabas ng Maharlika League ang top 10 players na kasama sa MVP rankings sa unang mga laro na ginanap nitong nakaraan. Marami nga ang napaseryoso nang makita kung sino ang player na nasa ilalim ni Knight Abad. Nakuha nga ni Knight Abad ang rank 1 dahil sa bukod sa wala pa silang talo sa 6 na laro nila ay maganda rin ang stats nito na kung saan ay nagtala siya ng 36 points per game, 5 assists per game at 3 steals per game. Isama pa nga ang mga clutch moments niya lalo na noong tinalo nila ang Beijing Dragons. Ang nasa number 2 naman ng unang MVP rankings na iyon ngayong season ng Maharlika League ay ang bumulat sa karamihan, lalo na nga sa mga players na naglalaro rito. Ito nga ay ang ace player ng Calapan City na si Ricky Mendez. Bagamat mas maganda ang record ng team ni Farcon at Kyrie Lastimosa na wala pang talo sa 6 na laro, ay hindi nito naapektuhan ang pwestuhan ni Mendez. Mayroon niyang 26 points per game, 16 assists per game, ang ikatlo sa pinakamataas sa lahat ng point guard ngayong season, 11 steals per game na kung saan ay siya ang number 1 sa stats na ito at mayroon din siyang 1 block per game. Mainit na pinagdebatehan nga kaagad ito sa comment section ng post na iyon. Pero ang dahilan kung bakit narito si Mendez ay dahil siya lang ang nag-average ng triple-double sa mga nasa top 10. Isa pa, ang manlalarong ito ang pinakamaliit na player ng liga. Napakapambihira raw para sa isang ito na gawin ng stats na ito at manalo ng 5 laro sa unang 6 na sabak nila. Sumunod nga kay Ricky si Farcon ng Pampanga, si Javier ng Batangas at si Kyrie na bumaba ang pwesto dahil sa pangit na laro nito laban sa Davao City noong nakaraan. Nasa pang-6 naman si Steve Chua at pang-7 si Joseph Wanabian na kakampi niya. Nasa ika-8 si Tyler Robinsons, pang-9 si Jorvan Cervantes at nasa ika-10 naman si Brian Ong. Si Dre Sanchez nga pala kuya, magaling din itong maglaro. Siya ang best defender namin sa team. Nakita mo siguro ang nangyari kay Alvin Solis noong bantayan niya. Pakilala nga ni Ricky sa kasama niya nang umandar na ang sasakyan nila na minamaneho ni Kaiser. Napalunok naman si Dre sa sinabi ni Ricky. Aba, ayos masubukan nga rin iyan. Sabi nga ni Kaiser na may pagngiti pa. Napatawa naman ang pilit si Dre at nakaramdam siya ng hiya. Hindi rin naman niya masaway si Ricky at ngayon na iniisip nga niya kung bakit daw siya ang isinama ni Sir Isaiah gayong hindi naman sila close nito. Naririnig nga niya ang kwentuhan ng dalawa habang umaandar ang kanilang sasakyan. Hindi nga makapaniwala si Dre na ganito karami ang kwento ni Mendez kapag basketball ang usapan. Bigla tuloy niyang naalala ang unang beses niya itong nakita. Pati na rin kung paano niya ito pakitunguhan noon. Maging ang All-Star Game na kung saan ay doon nagsimula niyang mapagtanto ang mga kulang sa kanyang paglalaro ay sumagi rin sa isip niya. Sandali nga rin siyang napatingin kay Kaiser Amer at medyo nakaramdam siya ng kaunting excitement. Isang PBA player daw ito at kung makikipag-basketball daw ito sa kanya ay isa itong malaking bagay na hindi niya malilimutan. Nahawaan na yata ako ni Mendez. Naaalala ko pa noon kapag malakas ang kalaban at wala akong magawa, hinahayaan ko lang. Parang naalala ko tuloy ang real talk sa akin ni Mendez noong All-Star Game. Nakapagpasalamat na ba ako sa kanya? Hindi ko na maalala. Sabi pa nga ni Dre sa sarili habang pinagmamasdan si Mendez na masayang nagsasalita. Ibang-iba sa datingan nito sa loob ng court. Parang ibang tao raw talaga si Mendez kapag nasa game at ngayon, ilang sandali pa nga ay lumiko na ang kanilang sinasakyan at napaseryoso na lang si Dre nang pumasok sila sa isang subdivision. Pagkahintungan ng sasakyan sa tapat ng isang malaking bahay ay doon na nga rin sila bumaba pansamantala. May malaking gate pa nga ito at sa pagpindot ni Kaiser sa doorbell noon ay sandali nagkatinginan sina Dre at Ricky. Sino ba ang pupuntahan natin dito? Biglangan tanong ni Ricky dahil hindi niya inaasahang ganito kalaki ang bahay ng kanilang pupuntahan. Mataas nga rin ang gate nito at sa pagbukas ng pinto na pantao ay doon na nga sumilip
ang isang lalaki na nakapang security guard ang uniforme. Muling nagkatinginan sina Mendez at Sanchez. Ngumiti naman si Kaiser sa nagulat na gwardya at nang mag-thumbs up ang dalawa niyang kasama na medyo may kaba ay doon na nga sila muling sumakay sa kanilang sasakyan. Bumukas ang malaking gate at doon na nga napasilip sa labas sina Ricky at Dre. May malawak na playing ground sa kaliwa at sa kanan naman ay may malawak na pool. Ito nga ang tumambad kina Ricky. Sa pagdating nga ng sasakyan sa may parking area ng bahay ay makikita nga rito ang 4 na sasakyan pa. Isang malaking van na kulay gray, isang sports car na yellow, isang sasakyang may malaking gulong at isang big bike na parang kayang tumakbo kahit lubak-lubak ang kalsada. Pagkababa nga ni Ricky at Dre mula sa kotse ni Kaiser ay napatulala ang dalawa sa mga sasakyan na nasa harapan nila. Parang sa mga shows lang daw nila ito nakikita. Si Dre nga ay agad na pinagpipicturan ng mga iyon. "Kuya Kaiser, dito ka ba nakatira?" Biglang bulalas nga ni Ricky. Ngumiti si Kaiser. "Sa papa ko ito. May construction company kasi kami dito sa Mindanao." Bakit hindi ko ito alam?" Bulalas nga ni Ricky. Napangiti pa nga si Kaiser. "Importante pa ba iyon? Tara na sa loob. Feel at home. Mga bisita ko kayo. Isa pa, rare lang akong tumigil dito dahil most of the time ay nasa Manila ako." Wika nga ni Kaiser na napailing na lang sa pagseryoso ng dalawa niyang kasama. "Kaya ayaw kong malalaman ito ng mga makakakilala sa akin." Sabi pa nga ni Kaiser na pinagtatapik sa balikat ang dalawang bisita niya. Pagkatapos nga noon ay pumasok na sila sa loob at mas lalong namangha si Ricky at Dre, nakamuntikan pang magtanggal ng sapatos sa may pinto ng bahay. Nga pala, huwag na ninyong i-share ito sa mga kaibigan ninyo ha. Pahabol pa nga ni Kaiser at pagkatapos noon ay isinama na niya ang kanyang mga bisita sa basketball area ng bahay nila na nasa likurang bahagi ng kanilang mansyon. Wow! Ito nga ang madalas na lumabas sa isip ni Ricky at Dre habang inililibot ang tingin sa loob ng pinasukan nila sa bahay.